Hello, hello! It's me, your Ate Ching once again. Ayan, as you can see guys, meron tayo ditong burger steak na kung saan ini-request na naman ng aking bunso na yan daw ang ulam namin for dinner. Kaya naman sinabayan ko na nga din ng fries na niluto ko lang sa air fryer. Ayan, kaya naman tara samahan nyo ako at upang malaman nyo kung paano lutuin ang burger steak. At ayun na nga, narito na ang ating mga kakailanganing sangkap sa pagluluto ng ating burger steak. At gumamit nga ako dito ng CDO ulam burger. Ayan, tatlo na ang aking binili. 55 yata ang isa niyan. Ayan, kasi magbibigay pa nga tayo sa kabila. At ito naman ang ating onion and garlic na pinagsama ko na sa pagcha-chop. At ayan, ang ating jolly mushroom. At narito din ang ating kakailanganing butter. At syempre, ito ang panggawa natin ng gravy, ang crispy fry. O, diba? Yan yung pinakamadali na paggawa ng gravy para sa burger steak. So, ayun na nga, tara. Simulan na natin ang pagluluto. Ayan. Syempre, uunahin muna nating prituhin itong ating mga ulam burger. Itong ating mga patty. Ayan. So, yan muna ang ating uunahing prituhin. Alam nyo naman yan kung paano nyo piprituhin yan. O, diba? Hinaan lang natin ang apoy kasi napakabilis niya lang talaga maluto. Ayan. Kasi nga medyo manipis ito at pero masarap naman ang lasa nito. Ayan. So, after uulit-ulitin lang natin ang process sa pagluluto hanggang maubos nga natin ang ating mga patties. Ayan. So, magluluto na din tayo ng ating gravy. Naglagay ako ng kaunting mantika para hindi ito masunog na ating butter. Ayan. So, siguro parang 1/4 lang tong kinuha kong butter. So, ayan na nga, kapag na-melt na natin is ilalagay na natin itong ating garlic and onion. So, ayan. Isasangkutsa lang natin and then maglalagay tayo ng paunti-unti lang nitong ating crispy fry mix. Ayan. So, habang nilalagay nyo ng paunti-unti is kailangan yung halu-haluin din yan para ma-dissolve yung flour dyan sa ating butter. Ganyan lang po. Alam nyo ba guys na napakabango nito habang niluluto ko. As in, amoy na amoy mo yung butter plus yung garlic. As in, napakasarap ng amoy. And then, maglalagay nga din tayo dito ng oyster sauce na siyang magpapalinamnam dito sa ating ginagawang gravy. Ayan. So, eto nga palang recipe na to is talagang magugustuhan nyo. Sabi nga ng anak ko, pwede na nga daw ako maging kusinera sa Jollibee. O, diba? Ayan. So, nag-add na din ako muna dito ng 1 cup of water. Ayan. So, hintayin nyo lang po yan mag-boil at makikita nyo na lalapot po yan na gravy natin. No need na po maglagay ng cornstarch mixture. Ayan. So, yung crispy fry pa lang po is yan na po yung papalapot dito sa ating gravy. So, naglagay nga ako dyan ng durog na paminta at syempre itong ating liquid seasoning. At ayan, kapag nakita na natin na medyo lumalapot na, pwede na din natin ilagay itong ating jolly mushroom. Ayan. So, hindi na nga po pala ako dito masyado as in, hindi na nga pala talaga ako naglagay ng asin kasi nga, yung crispy fry itself is medyo maalat na yan. So, yan yung sinasabi ko sa inyo na kakaunti-untiin nyo lang. As in, kayo lang yung dapat tumantya. Hindi po natin naubos yung crispy fry na isang pack. As in, hindi ko nga yata nahati. Siguro nakagamit lang ako ng mga 2.5 tablespoon, ganon lang yung mga nagamit ko. So, ayun na nga, ready to serve na. Narito na ang ating finished product na ulam natin for tonight. Ayan, ang ating burger steak. Ayan, napakasarap nito guys. Kaya naman, kung nagustuhan nyo ang video na to, please do like and share. Ayan, maraming salamat sa panunood. Hanggang sa susunod, I love you all. Bye-bye. God bless everyone.